channeling your energy. Leo, wag mo munang scroll ang video na to. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa mo bago ka napadpad dito. Pero habang hinahalo ko ang energy para sa reading na to, may isang malakas na pakiramdam na paulit-ulit kong nararamdaman. Parang may isang bagay na matagal nang nakatago at ngayong July, unti-unti na tong lumalabas sa liwanag. Kung ikaw ay Leo, Sun, Moon, or Rising, maaring may mensaheng kailangan mong marinig ngayon. Hindi ito para sa lahat, general reading lamang ito. Kung may bahagi na tumimos sa puso mo, kunin mo bilang gabay sa sarili mong pagnilay-nilay. Kung hindi naman ito para sa iyo, hayaan mo itong dumaan at iwan para sa taong tunay nangangailangan. At Leo, pakiramdam ko may isang dahilan kung bakit ngayon ay pinapanood mo to. Hindi kahapon, hindi bukas, kundi ngayon. Dahil may cycle sa buhay mo na malapit nang matapos, pero bago yon mangyari, may kailangan ka munang maintindihan. Ako nga pala si Astro Luna Quest. Bago tayo magsimula, inaanyayahan natin ang ating guardian angels, spirit guides, divine creator at ang pinakamataas na liwanag na puno ng pagmamahal, katotohanan at proteksyon. Naway ang reading na to ay magsilbing gabay lamang para sa pinakamataas na kabutihan ng bawat makakarinig. At isang paalala, hindi ako kailanman nagme-message ng una. Kung may account na gumagamit ng pangalan o larawan ko at sila po ang unang nagme-message sa inyo, maging maingat po tayo. Marami pong poster. Kung gusto ninyo ng personal reading, kayo lamang ang una magme-message sa aking official account. Leo, habang binubuksan ko ang energy, may isang card ang mas lumakas kaysa sa iba. Ito ang center of energy ng reading mo. The Moon. Hindi ko na babanggitin ang iba pang cards dahil pakiramdam ko ito palang napakarami ng sinasabi. Leo, may mga bagay na hindi malinaw ngayong July. Hindi dahil walang sagot, kundi dahil hindi pa oras para makita mo ang buong larawan. May mga Leo na pakiramdam nila ay parang may kulang, parang may hindi sinasabi ang isang tao, parang may napapansin kang kakaiba pero wala kang ebidensya. Ang reading na to ay hindi nagsasabing may nagsisinungaling. Ang ipinapakita lamang nito ay huwag kang magmadaling gumawa ng konklusyon. May mga katotohanan kusa ring lalabas, hindi mo kailangang pilitin. May isa pa akong napapansin, Leo, pagod ka na. Pero hindi ito yung pagod na nawawala kapag natulog ka. Ito yung pagod ng isip, pagod ng puso, pagod na dulot ng pagiging matatag para sa lahat. Ikaw ang taong laging inaasahan kapag may problema. Ikaw ang tinatawag kapag may kailangang magdesisyon. Ikaw ang nauuna kapag may kailangang magsakripisyo. Ikaw ulit at minsan hindi mo na napapansin na ikaw pala ang pinakaubos. Habang mas lumalalim ang energy, may isang salitang paulit-ulit kong naririnig. Bitawan. Hindi tao, hindi pangarap, kundi ang bigat na matagal mo nang dala. May mga Leo rito na hanggang ngayon ay pasan pa rin ang pagkakamali ng nakaraan. May ilan na hanggang ngayon ay sinisisi pa rin ang sarili. Bakit ko ginawa yun? Bakit hindi ko nakita agad? Bakit ako naniwala? Leo, hindi mababago ng guilt ang nakaraan. Pero kaya nitong sirain ang kasalukuyan. At pakiramdam ko, ito na ang buwan na unti-unti mong pipiliing patawari ng sarili mo. May isa pang energy, parang may 200 na nasa harapan mo, parehong maganda, parehong may risk, at pareho ring may kapalit. Kaya nahihirapan kang pumili. Hindi dahil wala kang kakayahan, kundi dahil ayaw mo nang magkamali. At Leo, walang taong laging tama. Pero may taong marunong matuto at iyon ang mas mahalaga. Napansin ko rin maraming Leo ang tahimik ngayon, hindi dahil wala kang sasabihin, kundi dahil napagod ka nang magpaliwanag sa mga taong pinili ng hindi ka naiintindihan. May mga pagkakataon talagang kahit anong paliwanag mo, may mga taong naniniwala lamang sa gusto nilang paniwalaan at doon mo maiintindihan na ang kapayapaan ay mas mahalaga kaysa laging ikaw ang tama.
May mga Leo rin dito na may gustong simulan, negosyo, pwede rin tong content creation, pag-aaral, bagong career, bagong proyekto, pero may isang boses na nasa isip mo na paulit-ulit na nagsasabing, wag muna, hindi pa kaya, hindi pa tamang panahon at gusto kong sabihin ito sa'yo. Minsan ang takot ay nagbibihis bilang pagiging praktikal. Hindi lahat ng pag-aalinlangan ay intuition. Minsan takot lang talaga siyang sumubok. Leo, habang mas lumalalim ang reading, mas nagiging malinaw kung ano talaga ang sinusubukang ipakita ng energy ngayong July. At alam mo kung ano ang kakaiba, hindi ito tungkol sa pagkawala, hindi rin ito tungkol sa pagtatapos. Mas pakiramdam ko, ito ay tungkol sa pag-aayos. Parang ang buong buhay mo nitong mga nakaraang buwan ay parang isang kwartong punong-puno ng gamit. May mga bagay na matagal nang hindi kailangan, may mga tao na matagal nang hindi dapat kasama, may mga pangarap na hindi na pala para sa'yo, at ngayong July, unti-unti mo silang aalisin. Hindi dahil galit ka, kundi dahil gusto mo nang huminga ng maluwag. Leo, ang pinaka-aktibong energy center mo ngayong buwan ay ang solar plexus. Ito ang bahagi ng energy na konektado sa confidence, decision making, self-worth at personal power. Napansin ko rito na parang may panahon nitong mga nakaraang buwan na nawalan ka na ng tiwala sa sarili. Hindi mo man sabihin, may mga gabi na tinatanong mo ang sarili mo, sapat pa ba ako? Tama pa ba ang ginagawa ko? May patutunguhan pa ba ang lahat ng ito? At gusto kong sabihin sa'yo, hindi ka nawawala ng kakayahan. Napapagod ka lang. Magkaiba ang dalawang yun. May mga Leo kasi na sanay maging matatag, sanay maging leader, sanay na sila ang nagbibigay ng lakas sa iba. Pero kapag sila na ang nangihina, hindi nila alam kung kanino lalapit. Kaya ang unang mensahe ng July, hindi mo kailangang dalhin ang lahat ng mag-isa. Ngayon naman tingnan natin ang symbolic health energy. Hindi ito diagnosis at hindi kapalit ng payo ng doktor. Layunin lamang nitong hikayatin kang alagaan ng sarili at magpatingin kung may sintomas o alalahanin. Ang unang lumabas na energy ay ang likod, lalo na ang upper back at balikat. Parang matagal mo nang pasan ang maraming responsibilidad. Kapag emotional kang pagod, doon unang sumasakit ang katawan mo. Kung kaya maglaan ka ng oras para mag-unat, maglakad o magpahinga kapag kailangan. May lumalabas din na energy sa batok at leeg. Posibleng dulot ito ng matagal na paggamit ng cellphone o computer. Kung palagi kang nakayuko, bigyan mo ang pahinga ang katawan mo. Napansin ko rin ang energy sa ulo. Hindi ko ito nakikitang seryoso. Mas parang tension, headaches. Kapag sabay-sabay ang problema, parang doon nagsisimulang sumakit ang ulo mo. Kapag nararamdaman mo to, subukan mong lumayo muna sa ingay. Hindi lahat ng problema kailangang lutasin sa loob ng isang araw. May energy rin sa sikmura. Kapag sobra kang nag-aalala, nagbabago rin ang appetite mo. May mga Leo na nakakalimutan kumain. May mga iba naman stress eating ang nagiging coping mechanism. Pakinggan mo ang katawan mo. Hindi siya kalaban. Kasama mo siya sa paglalakbay. At gusto ko ring sabihin, kung ilang linggo ka nang kulang sa tulog, ito na ang paalala na seryosohin ang pahinga. Dahil kahit gaano kagaling ang isip, kapag pagod ang katawan, mahirap gumawa ng tamang desisyon. Leo, ito ang pakiramdam ko sa buong July. Parang may pintuan na matagal nang nakasarado na ngayon ay unti-unti nang bumubukas. Hindi ito dramatic, hindi ito bigla ang jackpot. Mas nakikita ko itong serya ng maliit na blessings. May taong magpapakita ng suporta, may opportunity na dati ay sarado, may tawag, may mensahe, may invitation, may simpleng pagkakataon na kapag tinanggap mo, magiging
magsisimula pala ng mas malaking pagbabago. Pero may kondisyon, kailangan mong bitawan ang ugaling laging naghihintay ng perfect timing. At Leo, ang perfect timing madalas nagsisimula sa imperfect decision. Ano naman ang pinakamalaking pagsubok? Hindi ito tungkol sa kakulangan ng talento. Hindi rin ito tungkol sa kakulangan ng opportunity. Mas nakikita ko ang communication, may mga salita na maaring mali ang dating, may mensaheng hindi agad maiintindihan, may usapang mapuputol, may planong maantala, at dito kailangan ang pasensya. Huwag mong ipilit ang sagot sa taong hindi pa handang magsalita. Huwag mo ring ipilitin ang isang sitwasyon na humihingi pa ng oras. May isa pa akong napapansin, may isang tao sa paligid mo, hindi siya kontrabida ha, pero hindi rin siya nakakatulong sa paglago mo. Parang bawat pangarap mo may negatibo siyang komento. Bawat plano mo may dahilan kung bakit hindi raw ito nangyayari or mangyayari. Leo, hindi lahat ng opinyon ay dapat mong dalhin. May mga salita na dapat mo na ring hayaang lumipas. May isa pang energy na gusto kong sabihin. Pakiramdam ko may isang Leo na matagal nang gustong bumalik sa dating sarili niya, yung masaya, yung palabiro, yung hindi laging nag-aalala, at gusto kong sabihin ito. Hindi ka na babalik sa dati dahil mas magiging mabuting version ka ng sarili mo. Hindi ka bumabalik, nagbabago ka, at malaking pagkakaiba yun. May isa ring sitwasyon na maaaring magbigay sa'yo ng pakiramdam na parang mabagal ang lahat, parang gusto mong sumugod, pero ang takbo ng mga pangyayari ay mabagal. Sa una, mainis ka, pero sa huli, maintindihan mo kung mabilis o bumilis yun. Mas marami kang pagkakamali, kaya ang pagkakaantala hindi parusa, it's a preparation. Leo, kung may isang mensahe ang gusto kong tandaan mo bago tayo pumunta sa huling bahagi ng reading, ito yon. Hindi lahat ng laban ay dapat mong panalunan. May mga laban na ang tunay na tagumpay ay ang pagpili mong wag nang lumaban, dahil minsan ang katahimikan ang pinakamalakas na sagot. Leo, ito na ang huling bahagi ng reading, at habang papalapit tayo sa pagtatapos, pakiramdam ko dito mo mas mauunawaan kung bakit ganito ang naging takbo ng energy mo ngayong July. Hindi ito tungkol sa mabilis na pagbabago, ito ay tungkol sa pagbuo ng mas matatag na pundasyon ng buhay mo. May mga bagay kasing kapag masyado nating minamadali, mas mabilis ding mawala or nawawala. Pero ang mga bagay na unti-unting binubuo, mas tumatagal. Para sa mga may asawa, Leo, kung ikaw ay may asawa, may napapansin akong magandang energy. Hindi ito perfect na relationship, pero may mga tampuhan, may mga hindi pagkakaintindihan, may mga pagkakataong pareho kayong tahimik, pero ang maganda rito, pareho pa rin kayong gustong ayusin ang samahan. May isang pag-uusap na matagal nang ipinagpapaliban, at pakiramdam ko ngayong July, mas magiging bukas na ang puso ninyong dalawa. Kung may plano kayong bumili ng bahay, mag-renovate, mag-ipon o magsimula ng negosyo, ito ang tamang panahon para pag-usapan yun. Hindi kailangang madaliin, ang mahalaga, pareho kayong may iisang direksyon. At Leo, minsan ang pagmamahal ay hindi nasusukat sa matatamis na salita. Mas nakikita ko ito sa simpleng pananatili kahit mahirap ang sitwasyon. Para sa mga may relasyon, kung ikaw naman ay may boyfriend or girlfriend, may energy rito ng maturity. Pakiramdam ko hindi na kayo pareho ng dating relasyon. Mas seryoso na ngayon, mas marami ng responsibility,
sarili, mas marami ng plano pero may paalala. Huwag hayaang mawala ang simpleng lambing. Minsan hindi malaking regalo ang kailangan kundi simpleng oras, simpleng pakikinig at simpleng yakap. May ilan ding Leo na pakiramdam nila parang lumalayo ang partner nila. Bago ka gumawa ng kwento sa isip mo, subukan mo munang magtanong. Hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang may problema. Minsan, pagod lang din ang taong mahal mo. Para sa mga single, Leo, napakaganda ng energy ng mga single. Pero hindi ito nagsasabing bukas ay magkakaroon ka agad ng relasyon. Mas nakikita kong may pagbabago muna sa sarili. Parang sa unang pagkakataon, hindi ka na naghahabol, hindi ka na namimilit. Hindi mo na kailangang kumbinsihin ang isang tao para piliin ka. At doon nagsisimulang lumapit ang tamang connection. May possibility na may bagong makikilala. Hindi ito dramatic. Hindi rin ito yung tipo ng tao na agad mong maiisip na siya na. Mas nakikita kong magsisimula ito bilang pagkakaibigan, unti-unting pag-uusap hanggang sa mapansin mong komportable ka na sa kanya. Leo, ang tunay na pagmamahal, hindi nagmamadali. Pagdating sa trabaho, napakalakas ng energy ng career. May bagong responsibility, may bagong project, may taong mapapansin ang kakayahan mo. Kung ikaw ay empleyado, may mga pagkakataon na ikaw ang hinga ng opinyon. May mga Leo na mabibigyan ng leadership role, hindi dahil ikaw ang pinakamatagal, kundi dahil nakikita ng mga tao ang tiwala at determinasyon mo. Kung may negosyo ka, ito ang buwan para ayusin ang sistema, hindi lang puro benta. Ayusin ang branding, customer service, marketing, content at consistency. Hindi lahat ng paglago ay nakikita agad. May mga negosyo na tahimik lang pero malaki ang unti-unting itinatayo. Para sa mga walang trabaho, kung naghahanap ka ng trabaho, huwag mong isipin na nahuhuli ka na. May energy rito ng panibagong opportunity. May interview, may recommendation, may taong magbibigay ng impormasyon na makakatulong sa'yo. Pero kailangan mong maging handa. Ayusin ang resume, mag-practice ng interview, at huwag matakot mag-apply kahit pakiramdam mo kulang pa ang experience mo. Minsan, mas mahalaga ang willingness to learn kaysa perfect qualifications. Para sa mga nagbabalak mag-abroad, Leo, kung iniisip mong magtrabaho sa ibang bansa, may magandang paggalaw ang energy. Hindi ito pangako na mangyayari sa lahat dahil general reading ito. Ngunit may mga opportunity na maaaring lumitaw. Mas malakas ang symbols ng energy para sa Australia, Canada, Singapore, Japan, United Arab Emirates at Qatar. May ilan ding Leo ang maaaring magkaroon ng pagkakataong bumiyahe dahil sa training, promotion o bagong kontrata. Ang payo rito, basahin ng mabuti ang bawat dokumento, huwag magpadalos-dalos at huwag ding hayaan ang takot ang maging dahilan para hindi mo subukan. At Leo, ito ang bahagi na gusto kong pagtuunan mo ng pansin. May nakikita akong pagbuti ng financial flow. Hindi man agad malaking halaga, mas stable kaysa dati. May possibility ng extra income, commission, side hustle, online business, referral o bagong source ng kita. Pero may babala rin, habang lumalaki ang kita, lumalaki rin ang tukso na gumastos. May isang malaking gastusin na maaaring dumating. Hindi ito para takutin ka, kundi para maging handa. Kung matututo kang mag-ipon ngayong July, mas magiging panatag ang susunod na mga buwan. May isa pa akong napansin, parang may bagay kang gustong bilhin. Tanungin mo muna ang sarili mo, needs ba ito o wants? Dahil ang tamang desisyon sa pera ngayong buwan ang magiging dahilan ng mas malaking blessing sa hinaharap. At ngayon, humugot tayo ng 2
pangalawang wisdom card. At ang unang lumabas ay building blocks. Leo, napakagandang mensahe nito. Minsan gusto nating makita agad ang resulta pero nakakalimutan natin ang bawat malaking pangarap. Nagsimula sa isang maliit na hakbang. Kung pakiramdam mo mabagal ang progress mo, huwag kang panghinaan ng loob. Bawat araw na patuloy kang kumikilos, may naidaragdag kang pundasyon. Hindi mo man makita ngayon pero darating ang panahon, lilingon ka at masasabi mong buti na lang, hindi ako sumuko. Ang pangalawang wisdom card ay come to the edge. Ito ang card ng tapang. May pagkakataong kailangan mong lumabas sa comfort zone mo. Hindi ibig sabihin ay padalos-dalos. Ang ibig sabihin, huwag mong hayaan ang takot ang magdesisyon para sa'yo. May pangarap kang matagal nang gustong simulan, may hakbang kang matagal nang gustong gawin. At ang mensahe ng card na to, hindi mo malalaman ang sagot kung hindi ka susubok. Minsan, ang pinakamagandang bahagi ng buhay nagsisimula sa isang desisyong kinakatakutan mo noon. Leo, kung umabot ka hanggang dulo ng reading na to, maraming salamat sa oras at tiwala mo. Kung may bahagi ng mensaheng ito na tumimo sa puso mo, ibahagi mo ito sa isang kapwa Leo na tingin mo ay kailangan ding marinig ang gabay na to. At kung gusto mo pa ng tarot readings, astrology at spiritual guidance, huwag kalimutang mag-subscribe sa Astro Luna Quest. Hanggang sa susunod na reading!